Sinampa po itong plunder case kay Rodante Marcolita noong Friday pa. Alright? Inabangan po ito ng Friday ng hapon hanggang gabi, hanggang Sabado, hanggang kahapon, Linggo. Pero hindi po naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Pero kanina po mga kababayan, bago tanghali, alright, ay nilabas na po ang warrant of arrest dito kay Senador Rodante Marcolita. Diba? Shoutout muna dito kay Kim Chu. Ayan, at saka dito kay Roel Petrigusa, Arjan Seresapors. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Alright, good evening. Ngayon, kanina mga babayan, nung nalaman, nabalitaan, na mayroon ng warrant of arrest itong si Rodante Marcolita, agad po itong mga babayan sumakit ang dibdib. Sabi kasi, ang kwento kasi ganito. Sabi ng tauhan ni Marcolita, Boss, nako, may warrant ka na. Sabi niya, dalhin niyo ako sa ospital. Hindi ako makahinga. Yun. Kaya, siyempre, dahil pinaghandaan niya na yan, kaya dinala po siya mga kababayan sa ospital para i-check ang kanyang blood pressure. Ang kanyang blood pressure, mga kababayan, ayon dito sa, hindi ko alam kung nagkamali ba sila, 1,050. Ha? Yun yung balita eh, 1,050 yung blood pressure ni Marcolita. Napakalakas. Di ba dapat 100 lang plus dapat lang yan, 120, 160. Pero sinabi po ng pulis, 1,000 over 50. Ay, sino ba naman ang hindi aatakihin dyan? Pagkataas-taas ng dugo, parang dugo na nga yata ng ano yun, kalabaw pagkarami-rami. Pasensya na kayo kung medyo inubo tayo, no? Kasi sabi paramdam natin, buti nga tumatawa pa tayo eh. Mahirap naman ito kung hindi na tayo tumatawa. Yeah? Shoutout muna dito kay Susana Pareñas. Shoutout sa'yo, ma'am. Diba, Che? Mahirap naman kung hindi na tayo tumatawa. Ibig sabihin, ako, madala na tayo nun. Alright? O ngayon mga babayan, dahil po sa pagtaas ng blood pressure ni Rodante Marcolita, dahil nagdrama po ito na kunyari naninikip ang dibdib, ay kasalukuyan po mga babayan, ay siya po ay dinala sa ospital bago po siya pinasahan ng pag-shot. Pinasahan. Kaya mga kababayan, nung na-aresto si Marcolita, babandang alas 2 ay na-aresto naman itong si Mike Defensor at saka yung kanyang mga kasamahan. Ay, isa na lang ang hindi na-aresto, yung tinatawag daw nila na pangalan, Biray. Okay? Pero, kaya na natin yung kung hindi na ma-aresto yung isa, importante hindi naman yun na malagay. Ang importante itong mga kilalang ito, katulad nila Mike Defensor, katulad ni Rodante Marcolita, di ba? Yun yung importante dyan mga kababayan. Kasalukuyan po sila mga kababayan ay nasa kustudiya po ng ating otoridad. Okay? Hindi pa alam kung saan sila ikukulong. Hindi pa natin alam kung makakapagpiyansa ba sila mga kababayan dito sa kanilang kaso. Ang malinaw lang po dito, si Rodante Marcolita ay hindi pa makakadalo sa impeachment ni VP Sara Duterte bukas. Diba? Nag-umpisa na kanina ang impeachment. Bukas, ganun pa rin. Araw-araw yata ang impeachment na yan. Tapos, si Rodante Marcolita po ay hindi makakadalo sa impeachment kasi nga po, isa po siya sa mga na-aresto ng otoridad, mga kababayan. Anyway, bigyan natin ito ng reaction itong video na ito, mga kababayan. Okay? Ito. Pasok. Rodante Marcolita, inatake sa puso. Naman, anong inatake sa puso? Hindi naman pahingi mga kababayan. Bakit? Ito, hindi. Ngayon, tapos na bang sumailalim sa Bukidnon City si Senator Marcolita at pagkatapos dyan sa CIDG, saan naman siya dadalhin?
Ella, kakadating lang dito ni Senator Rodante Marcoleta, yung convoy mula nga dyan sa Sandigan Bayan. At mga 11:25 nang dumating ang convoy nito, kasama din ang sa convoy itong si DILG Secretary John V. Crumulla at maging si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Naisilbi na nga Ella ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Isinabay na ang pagsilbi ng warrant of arrest sa paghahain naman ng mababatas ng motion to quash. Bukod sa mga tauhan ng CIDG, nagtungo din sa Sandigan Bayan si DILG Secretary John V. Crumulla, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at si CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II. Mula sa Sandigan Bayan, dinala ito sa CIDG upang isailalim sa booking procedures, kabilang ang medical examination, mugshot at fingerprinting. Mula naman Ella dito sa Campo Crame dito sa Campo Crame, sobrang higpit na mga pulis kung saan isinara pa ang ilang mga daanan. Hindi rin makalapit doon sa CIDG headquarters ang mga media na gustong makakuha ng video ng pagdating ni Senator Marcoleta. At ang media nandito lamang sa may tapat nitong CIDG National Capital Region. Ngunit hindi naman dito dinala si Senator Marcoleta kundi doon sa headquarters kung saan walang mga nakabantay na media. Inaasahan na Ella na pagkatapos ng kanyang booking procedure dito nga sa Campo Crame ay ididiretso ito sa Quezon City Jail dyan sa Payatas. Si Marcoleta ay nahaharap sa kasong plunder kaugnay ito ng pagtanggap niya. Siguro naman sa mga oras na to, itong si Senador Rodante Marcoleta at Jingo Estrada pinakita na. Diba? Kasi kanina pa yan mga bandang alas 4. Ibig sabihin, sa mga oras na to, si Rodante Marcoleta at Jingo Estrada nagkumustahan na sa Payatas. Okay? Matagal ito, balita ko po, matagal na pong hinihintay ni Senador Jingo Estrada si Rodante Marcoleta. Ang balita ko pa, ang gusto raw sabihin ni Jingo Estrada kay Rodante Marcoleta, safe na safe ka dito. Welcome to my home. Safe na safe ka dito sa loob. Congrats, Rodante Marcoleta. Safe na tayong dalawa. Parehas kayo nagbubulahan nung kayo pa, Senador. Ngayon, magbubulahan din kayo, dalawa, dyan sa Payatas. Ang gawin nyo na lang, magsungka. Alam nyo yung sungka? Yung laro na parang dama. Yun yung gagawin nyo dyan, para malibang naman kayo. Huwag na kayo marunong mga politika. Hindi naman kayo marunong Hindi naman kayo marunong makisama. Diba? Pansariling lakad ang style nyo diba? Kasi kung marunong kayo makisama, tulad kayo ngayon ni Robin Padilla. Tingnan mo si Robin Padilla, yung kanyang kaso na obstruction of justice, mukhang nabaliwala. Kasi si Robin Padilla, marunong makisama. Bumaliktad na, papuntang majority. Diba? Ay, naku, mahihina. Saan walang mga nakabantay na media. Inaasahan na Ella na pagkatapos ng kanyang booking procedure dito nga sa Campo Crame ay ididiretso ito sa Quezon City Jail dyan sa Payatas. Si Marcoleta ay nahaharap sa kasong plunder kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na undeclared campaign donation noong eleksyon ng nakaraang taon. Ella? Alright, maraming salamat. Leia Ilagan. Yan yung kanyang, ito lilinawin natin mga babayan. Ang kaso ni Senador Rodante Marcoleta ay hindi po ito gawa-gawa katulad ng sinasabi nila. Okay? Hindi po ito panggigipit katulad ng sinasabi ng mga DDS. Alright? Dahil balikan po natin mga babayan kung bakit ito si Rodante Marcoleta nakasuhan ng plunder. Yung 75 million na donation nung campaign period mga babayan nung senador pagkatakbo niya ng pagkasenador no itong 2025 lang ay inamin po ni Senador Rodante Marcoleta na nakatanggap po siya ng 75 million. At inamin niya rin po na hindi niya sinama sa susi niya sa kanyang SALN. Alright? Inamin niya po yun, mga babayan. Yan ang dahilan kung bakit nakasuhan po siya ng plunder. Okay? Sinasabi naman ng iba dito, si Pangulong Bongbong Marcos po nakatanggap rin naman ng donation mula sa kanyang mga gabinete ngayon. Diba? Pero, wala po tayo narinig kay Pangulong Bongbong Marcos na inamin niya na nakatanggap siya ng donation. Diba? Pangalawa, si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po pwede na sabihin na siya ay bawal tumanggap ng donation kasi nga po, nung binigyan po siya nung 2022 election, ay hindi po siya politiko that time. Okay? Natandaan nyo ba mga babayan na natalo itong si PBBM ni Leni Robredo bilang Vice President nung panahon ni Digong? Kasi dinaya. Natulog lang daw si PBBM pagkagising, ipanalo na si Leni. Yun yung mali-balita mga babayan. Pero alam ko naman na hindi man dadaya si Leni Robredo doon. Okay? Baka talagang sinadya lang na nakatulog si PBBM. Pagising niya, ayun, lamang na. Diba? O ngayon, diba? Ibig sabihin, nung natalo siya, isa po siyang private citizen.
nung binigyan siya ng campaign donation, hindi siya politiko, kaya pwede siya tumanggap ng donation sa kanyang mga kaibigan para sa kanyang pangangampanya. Di ba? Eh si Rodante Marcolita, mga babayan, ay isang congressman. Di ba? Natanda niyo ba, mga babayan? Isa po siyang congressman at tumanggap siya ng donation, ibawal na bawal yun sa isang politiko na tumatanggap ka ng mga gift, donation, habang ikaw ay nasa posisyon ng gobyerno. O, bawal na bawal yun. Yun ang kaibahan kay Rodante Marcolita at Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya, itong si Rodante Marcolita, masasampahan talaga ng kaso ng plunder kasi nga po, lagpas sa 50 million ang kanyang natanggap at inamin niya po yan. Yung iba na mga politiko ay hindi lumagpas ng 50 million. Kaya hindi pasok sa plunder. Yung isa nga dyan 49 million lang ang tinanggap. Binigyan siya ng 60 million. Sabi niya, no, 49 million lang ang kukunin ko. Sabi nung isa, ng kanyang kaibigan, bakit boss? Kasi nga, baka ma-plunder ako dyan. Kaya, hindi siya nakasuha ng plunder. Diba? Yun, Ma'am Tess Parao at saka Sunny Armilla. Shoutout po, Cinderella, shoutout po. Diba, yun Kaya walang rason, dahilan, or maghinanakit si Rodante Marcolita kung siya po ay nakasuhan na naman ng plunder at nakakulong ngayon. Hindi ka dapat mag-iyak-iyak kasi nga kasalanan mo yan. Hindi ka tapang-tapangan ka, di ba? Gusto mong ilantad yung gusto nyong ilantad yung mga paninira ninyo, mayroon yan consequence, di ba? Ginawa mo yan, tanggapin mo yung consequence at ito na nga yun, yung nangyayari sa iyo. Alright? Kaya walang rason kung bakit hindi mo, or walang rason kung bakit hindi ka sumakit yung dibdib mo. Diba? Hindi yun maiiwasan yung pagsakit ng yung dibdib. Kasi ang balita ko dito, mga babayan, dinala sa ospital si Marcolita kasi sumakit daw yung dibdib. Diba? Alright, Henry Mortel. Henry Mortel. Shout out. Roel Pedregosa. Alright, shout out. Shout out sa inyo lahat, Alright. Ito pa, mga babayan. Pakinggan natin to para maging maayos na po ang lahat, mga babayan, no? Ito. Ito ko. Iyak. Wala ka pa rin nag-uwikarlan ngayon. Si Senador Rodante Marcolita dinala sa ospital. Si Senator Marcolita ng chest pain. And mataas yung BP niya. So, dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever nasasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Yan, tapas ng BP niya. 150 something. Ano na siya 72 years old na. But si... Wala kaming pakialam kung 72 years old na yan. Huwag niyong gamitin dahilan yung mga edad-edad na yan. Dahil nakakasuka. Sukang-suka ako sa mga palusot na ganyan na may edad na yan. Kasi kung may edad ka na, magpakatanda ka. Ha? Alam mo naman pala na may edad ka na. Tapos hindi ka nagpapakatanda. Banat ka pa rin ng banat. Kaya yung pagiging 72 years old ni Rodante Marcolita, hindi pwede sabihin na pwede siya makalusot dyan.